Ayon sa post ni Wonderboy Carl James Martin, nararamdaman daw niyang sakit ng kamao mula pa lang sa round 1. Pinakita ni Martin ang bukol ng kamao niya mga boss na mamaga. Habang sinusuntok niya ang mukha ni Dipain, namamaga na ang kamao ni Wonderboy. Pero binugbog pa rin niya si Dipain mga boss. Marami na naman po ang nagsasabi na daya daw ang panalo ni Wonderboy Martin. Pero malinis po ang panalo ni Wonderboy mga boss, talagang nagulpi si Dipain. Maliban doon sa pagbagsak ni Wonderboy sa round 2 kung saan pinatid niya ang paa, wala nang ibang magandang ginawa itong si Dipain. Talagang sumalo ng suntok si Dipain at umaasa siya na makatama ng solid at babagsak si Wonderboy. Pero sa buong round si Wonderboy talaga ang kumakamada. Matibay lang din itong si Dipain kaya hindi agad bumagsak. Yung pagbagsak ni Dipain sa round 9 parang nadulas lang din si Dipain doon. Hindi tumama ang solid na suntok ni Wonderboy. Kaya amanos lang sila mga boss. Sinabi rin ni Wonderboy kung ano raw ang plano ng MP promotion para sa kanya, lalabanan niya. Kung sakaling ibigay si The Monster na Oya Inoue, kung hindi pa ito akyat sa featherweight, talagang lalabanan ito ni Wonderboy. Wala daw siyang atrasan kahit sino ang itapat ng promotion niya dahil opportunity ito. Sa iba pang balita, bakbakan sana ni Emmanuel Navarrete versus Charlie Suarez. Mukhang hindi ito matutuloy dahil kailangan ni Charlie Suarez tumanggap ng step aside fee. Nag-utos itong WBO na dapat rematch itong si Navarrete at Charlie Suarez. Pero ngayon napabalita na may unification fight si Nunes at Emmanuel Navarrete. Pero bago mangyari yan, kailangan pumayag muna ang kampo ni Charlie Suarez na bayaran siya ng step aside fee para payagan si Emmanuel Navarrete para sa isang unification fight. Hawak na Eduardo Nunes ang IBF Super Featherweight belt habang hawak na Emmanuel Navarrete ang WBO Super Featherweight. Bago matuloy ang unification ng dalawang Meksikanong ito, kailangan muna pumayag si Charlie Suarez. Sa tingin nyo mga boss, papayag kaya si Charlie Suarez na tanggapin ang step aside fee? Kaya abangan po natin ang updates tungkol dyan. Sa iba pang balita, Nico Aliwals tablang naging laban sa Trilla in Manila 2. Pero sinabi ni Nico Aliwals sa kanyang interview, tiwala siya na dapat nakuha niya ang panalo. Sinabi pa ni Nico Aliwals na mas na-appreciate daw niya yung mga fans dito sa Pilipinas. Nararamdaman niya ang presensya niya na lumalaban sa ring. Dahil sigawan nga yung mga tao mga boss kapag inaangat ni Ali ang kanyang kamay. So nararamdaman daw niya ang pagmamahal ng mga Filipino fans. Kumpara daw yung mga fans sa Amerika na laging binubu si Nico Aliwals. Kaya sana mapalaban daw ulit itong si Nico Aliwals dito sa Pilipinas. Makunat din kasi yung nakalaban ni Nico Aliwals, isang Thai boxer. Sa ibang banda naman, Sean Gibbons, sinabi niya na wala na raw patutunguhan ang karera ni Jandrel Casimero. Magaling naman daw si Jandrel Casimero at talagang talented boxer. Nagkaroon lang daw siya ng kapatid na hindi maganda ang advice sa kanya. Sa pagkatalo ni Jandrel Casimero kay Kameda, simula na raw ito ng pagbagsak ng kanyang karera. Lalo na kung hindi baguhin ang routine sa kanyang kampo. Pero still, abangan pa rin natin yan si Jandrel mga boss sa kanyang muling pagbabalik. Edad 37 na siya ngayon, siguro meron pa siyang 4 na taon na lumaban sa boxing. Kaya abangan natin kung anong laban ang ibibigay ni Koki Kameda. Okay mga boss, hanggang sa muling updates.